So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, pinapasagot po ng Supreme Court itong paborito ng mga DDS para maging next president na si Baby Sara Duterte. So mga kababayan, no, para makuha po natin yung narrative, ito yan, no? So sabi dito, from ABS-CBN okay. The Supreme Court asked Vice President Sara Duterte to comment on the petition for certiorari against the 125 million confidential fund spent by the Office of the Vice President in 2022. So mga kababayan, nakala ko finish itong usapin na to sa confidential fund. Yun pala, nagsisimula pa lang pala ito dyan nga po sa Korte Suprema. So ito lang, no, sa mga hindi lang po kasi nakakaalam kung saan po nagmula itong kaso po na to ni Sara Duterte sa Supreme Court. So nag-file po kasi ng petition for certiorari itong sila Barry Gutierrez. So ito, yan. So bali, nangyari po yung kaso na yan nung November 7, 2023. So last month lang. So basahin lang po natin dito, no. So sabi dito, petitioners ask Supreme Court to declare 125 million transfer for OVP's confidential fund unconstitutional. Okay. So mga kababayan, tandaan po natin mga ka-Streetwise, yung pag-commit po ng isang unconstitutional exercise po ng isang government officials, especially na ito ay elected, ay pwede pong maging grounds ito ng impeachment. Pero syempre, dadaan sa napakalupit po na hearing yan, no, na manggagaling po sa Congress. Well, kung tatanungin niyo ako kung posible bang ma-impeach si Sara Duterte dito sa dahil dito sa 125 million confidential fund, sa tingin ko mukhang malabo. Pero to be clear, ang pinaglalaban po ng mga petitioners po dyan po sa confidential fund nga ni Sara Duterte dyan po sa Supreme Court ay ito po ay unconstitutional at pinababalik po yung pera. So ito na, continue lang tayo do. So sabi dito, in filing a petition for certiorari, the petitioners argued that the controversial transfer was not a hypothetical situation and that it involved a transfer fund from the Office of the President to the Office of the Vice President to an intended item in the 2022 GAA in clear violation. So ito yung violation daw, no, sabi ng petitioners, no, in clear violations of this intent by the Congress of the Philippines not to create an item on confidential expenses. The Department of Budget and Management released 221 million to the Office of the Vice President as a special allotment release order to cover financial assistance, subsidy, and confidential fund as approved by Office of the President on November 28, 2022. So kasi mga Streetwise, no, to be short lang po kasi, wala po kasing budget talaga ang Office of the Vice President noong 2022 sa confidential fund. Kasi nga po, ang budget po na yan ay nagkaroon pa ng hearing noong 2021 pa, nung kailan nga po Vice President si Leni Robredo. So kasi nga po, base po sa petitioners, at ako mukhang may point naman po kasi yung mga petitioners na to, na hindi pwedeng gumawa ng isang budget itong si Sara Duterte or hindi pwedeng manghingi si Sara Duterte ng additional budget na wala namang nakalaan doon. For these instances nga po, ito nga po yung confidential fund. So bakit humingi ng additional na budget si Sara Duterte na confidential fund, pero in the first place, wala naman talagang nakaalat or wala naman talagang budget si Sara Duterte na confidential fund noong 2022. So ayun nga po yung paglalaban ngayon ng mga petitioners. At syempre mga Streetwise, mukhang meron po talagang grounds, mukhang meron talagang point at meron talagang ground itong mga petitioners laban nga po kay Sara Duterte, kasi nga po pinapasagot si Sara Duterte ng Supreme Court. So ito, basahin natin to dito, no. So ito po yung notice ng Supreme Court para po kay Sara Duterte, no. So sabi dito, okay, require the petitioners to comply within 5 days from the notice being off with the requirement to submit an electronic copy of the petition and its annexes through electronic mail within 24 hours from the filing of the hard copies. So mga kababayan, binigyan po ng 5 araw, no? Kasi 5 araw lang nakalagay dito eh. 5 araw nga lang. So bali, binigyan lang po ng 5 araw si Sara Duterte para po sumagot nga po dyan sa petition nga po ng Supreme Court. So actually, hindi lang naman si Sara Duterte kasi kasama dito si E.S. Bersamin at saka yung sa DBM, sa Department of Budget, no? So ito lang mga ka-Streetwise, no? Nakalimutan ko lang ipakita sa inyo. So ito po yung pinaka last page nga po ng petition. So sabi dito, wherefore,
premises considered, it is most respectfully prayed that the Honorable Court declare the transfer of the amount of 125 million to the office of the Vice President as unconstitutional, and that the office of the Vice President be ordered to return the money to the government treasury. So malinaw mga kababayan, no? So malinaw mga kababayan na ang gusto talaga ng mga petitioners na sila Barry Gutierrez, na sila Shelo Magno, mga dilawan, no? Na ipabalik yung pera, pinababalik yung pera sa National Treasury. So isipin nyo lang kasi mga kababayan, kung sakali nga no na madesisyonan kaagad itong kaso nga po ni Sara Duterte at madeclare nga po na unconstitutional talagang ginawa ni Sara Duterte. So nakakahiya, di ba? Nakakahiya na Vice President ka, pagkatapos pinabalik yung pera, pinababalik yung perang ginastos mo. Kasi mga ka-streetwise, no, ito kasi yung bullshit kasi dito. Kasi nga po, questionable na nga po yung paghingi, and then questionable pa po yung paggamit ng pera. Kasi mga kababayan, isipin nyo, no? O ito, balita ito from Philstar, September 4, 2023. So sabi dito, from feeding program to tree planting, Sara says confidential fund used across the board. Oh, kita nyo mga kababayan, abogada ba to? Kasi ito yung pinagmamalaki ng mga DDEBs na, ay gusto namin si Sara Duterte maging presidente kasi abogada. Paano naging abogada to? Confidential fund ginamit sa tree planting, ginamit sa feeding program. So paano naging confidential yung tree planting at saka feeding program? Actually, mga kababayan, hindi lang yan Ito yung mga pinaggamitan niya dito Base sa Philstar So ang sabi dito, entrepreneurship program, peace building in communities, pagbabago campaign, distribution of free school supplies pagbabago, a million learners and tree planting, pansarap program, feeding program, disaster operation center, libreng sakay program. Akala ko ba abogada to? Pero bakit niya ginamit yung confidential fund sa mga gastusin na hindi naman confidential? So ano yung confidential sa tree planting? Hindi nga. So anong confidential dyan po sa libreng sakay? Anong confidential dyan? So palpak talaga, no? Boba talaga to si Sara So mga kababayan, hindi, joke lang, no? So mga kababayan kasi, yung isa kasi sa pinaghuhugutan kasi ng mga supporter ni Sara Duterte kung bakit gusto daw nila si Sara Duterte ang maging presidente is tungkol daw po sa peace and order. Okay? At palagi nilang ginagamit yung NPA. So mga kababayan, ano pa ba yung ipaglalaban ng gobyerno sa NPA kung paubos na sila? 'Di ba? Pati kasi yung pati kasi yung peace talk, 'di ba? Kasi merong peace talk ngayon na pinaplano yung gobyerno at saka NPA na mangyari. So ngayon ayaw ng mga DDFs na magkaroon ng peace talk kasi nga daw lalakas daw po or makakapag-regroup daw po yung NPA. Kung hindi ba naman tanga to mga kababayan po kasi, ito lang madagdag ko lang magkakaroon nga po ng peace talk. Oo. Pero wala naman pong ceasefire. So, ano yun? Paano makakapag-regroup yung mga NPA kung wala namang ceasefire? Diyos ko, ewan ko lang, Ewan ko ba? Minsan po kasi talaga mga streetwise, natatangahan na lang po talaga ako sa mga DDS na to Basta makapuna lang So kayo mga kababayan, so kayo, ano masasabi nyo nga po dito sa desisyon nga po ng Supreme Court? Na kasi mga streetwise, napaka-simple lang kasi nito. Kung wala kasing point, kung yung petition nga nila Barry Gutierrez at saka nila Shell Magno ay parang mema lang, parang walang kwenta, hindi na po kasi papasagutin si Sara Duterte. Ganun lang po kasimple yun. Yun nga lang po kasi mga ka-streetwise, nakita po ng Supreme Court na merong punto at merong valid reason para ipagpatuloy yung kaso na petition for certiorari laban nga po kay Sara Duterte, kaya nga po siya pinapasagot. Kasi hindi naman po kasi papasagutin yan kung wala lang kung walang kwenta yung petition yun nga lang po kasi meron. So kayo mga kababayan, ano masasabi nyo nga po dito sa desisyon nga po ng Supreme Court na ipagpatuloy nga po itong kaso na petition for certiorari laban nga po dito kay Sara Duterte regarding dito sa 125 million na confidential fund na ginamit para magtanim ng puno.
So yun lang po, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.